Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo. Hindi para sa akin. Anong ginawa nyo? Binash nyo na ako ng Ay, binash. grabe. Sumaba sobrang loob ko. Ito nyo, isipin nyo May yan. isang basher nagsabi sa akin, Basher? Doc Willie, Mga basher, ang laki na even if you inaidudulot run nyo. 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me? If I do not put out this video, I will just die. The news will be, Doc Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotions, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. If you keep on bashing me, I think I will die. Good morning, good morning, good morning na naman mga idol. Ito mga idol, mainit na pinag-uusapan ngayon. At napapanood natin ngayon, nabigla tayo lahat. Yung nangyari kay Doc Willie Ong. Siyempre mga idol, nakakagulat lang talaga. Kasi siyempre magtataka tayo. Isa siyang doktor pa yung wife niya. Yung hindi nila na monitor yung sakit na dumapo sa kanya. Kaya nakakalungkot lang talaga. Ayon dun sa napanood kong video ni Doc Willie Ong, nagkasakit siya sa pamamagitan ng stress. Stress. Dahil sa mga basher. So, ito lang talaga. Naniniwala din ako. Kasi yung stress niya nagbibigay talaga ng sakit yan. Lalo pag yung madamdamin tayo, yung palagi natin iniisip, nai-stress nga tayo. Kaya hanggat maaari, iwasan natin yung may stress. Pero minsan hindi maiwasan. Ito lang yung masasabi ko doon. Doc Willie Ong, sa totoo lang, ako, lagi nanonood ng video mo. Dalangin ko pa na mas humaba pa yung buhay mo. Dalangin ko na madugtungan pa yung buhay mo. Kasi, million Filipino ang nanonood sa video mo. At dun kami nakakakuha ng health tips na nanggagaling sa iyo. Nanggagaling mismo sa iyo at kay Doc, doon sa wife mo. O ano yung binibigay niyo mga tips para sa mga may sakit. Katulad ko, meron akong high blood o mga ibang karamdaman. Sinusearch kita para malaman ko kung ano yung tamang gawin ko, ano yung tamang pwede kong i-take na gamot. Ang laki ng naitulong mo sa akin at sa buong family ko. Kasi tuwing may mga nararamdaman yung family ko, ikaw yung sinesearch ko. So, ito lang, ang laki ng ambag mo sa mamamayang Pilipino. Kaya dalangin ko palagi na madugtungan pa yung buhay mo. Ito naman, sa lahat po ng basher dyan, kung wala kayong maitulong at wala naman kayong mayambag, pwedeng i-skip naman niyo yung video. Pwede naman i-skip yung video eh. Pwede naman huwag yung panoorin, i-skip nyo. Hindi natin masisisi na may nagbabash. Normal sa social media may nagbabash. Pero kung wala namang kakwenta-kwenta yung i-comment mo, huwag ka na lang mag-comment. Kasi hindi nyo alam yung mga taong nasasaktan. Hindi nyo alam yung taong gumawa ng video na yan. Pag nabasa na lang yung comment mo, masakit. Kung ako na nga lang na small content creator, napakaliit ko lang pagdating sa social media. Tuldok pa lang ako sa social media. Nung tumulong ako dun kay Nanay Susan, nakatanggap ako ng mga bash. Na keso ganito, keso ba't nagvi-video pa daw ako, gusto kong tumulong, ganun. Hindi nila alam, part of my content yun eh. So, ito lang ha, sa lahat ng basher dyan,
Subukan nyo muna ngayon maging content creator. At pag binash kayo, mararamdaman nyo rin yung nararamdaman namin. Mas lalo sa mga malalaking content creator. Ito lang, totoo yan. Napakasarap lang mag-bash. Napakasarap lang ah, bumang, ah, bebengging ka, bumenga sa mga nagko-content creator. Pero hindi nyo alam yung epekto sa kanila. Katulad ngayon yung epekto ng kay Doc Willie Ong. Napakabigat. So, totoo lang. Yung laki na idinulot. Isipin mo, kung sino man yung nagsabi na yon, yung na kahit tumakbo ka ng 10 times ka rin matalo. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, ha? Ito lang sasabihin ko sa'yo, ha? Okay lang kung di mo siya iboboto eh. Di mo na kailangan i-comment yan. Kasi may nasasaktan. Kasi pag gumawa ka rin ng video at may nag-comment din sa video mo na against sa video mo o laban sa'yo, maniwala ka sa akin. Masasaktan ka at magkikipag-away ka rin. Masakit sa mga content creator yan. Ako, binabash ako, napakalit na content creator. Ako napakalit kong content creator. Hindi pa ako sikat pero may basher na ako. Pero nasaktan ako. Ginawa ko, hinide ko. Totoo lang, ito nangyari. Hinide ko yung comment niya at binalak ko yung tao. Pero iniisip ko yung mga, nasaktan ako, iniisip ko yung mga sinabi niya sa akin, masakit, maano. So, totoo lang. Pero ang sabi sa akin, nandiyan ka sa social media, kaya malawak ang pag-unawa mo. Pero tao lang tayo. Nandun, kahit anong lawak ng pang-unawa natin, tao lang tayo para masaktan. Imposible naman, walang tao na hindi nasasaktan. Pag binabash ka, automatic nasasaktan ka. Hindi ka man mag-reply, hindi ka mag-ano, pero mag-iisip ka pa rin. Hindi nyo alam mga basher dyan, hindi nyo alam kung gaano nyo nasasaktan yung mga gumagawa ng mga video. Dapat matuwa kayo eh. Kasi may mga video silang binibigay sa inyo na pinapanood nyo, pagtiyagaan o ano, pag naboboring kayo sa bahay. Kung ayaw naman ninyo pagtiyagaan, ayaw nyo panoorin, pwede nyo skip. Maghanap kayo ng gusto nyong video. Ganun lang. Grabe yung idinulot nyo sa lahat ng mga basher dyan. Grabe.